loop current method class, from the word itself, yung gagamitin lang natin dito class is, or yung gagamitin lang nating unknowns would be the loop currents. Okay, ibig sabihin, hindi natin titignan dito class yung branch currents natin. Although, yun yung sinasolve natin, diba? Which is counterintuitive. Yeah. Uh, Instead of using branch currents as our unknowns here sa mga equations na gagamitin natin, uh, loop currents yung gagamitin natin class. Okay? Loop current. And with that class, iba yung ipapangalan natin dito class. No? Kanina, di ba, we are sending or saying na loop 1 ito, loop 2 ito. Uh, just to actually class, separate kasi malilito tayo dun sa currents natin. Uh, you may be able to find this method on other references na iba yung pangalan. So, loop current method is also known as mesh analysis or yung ibang tawag dito, Maxwell mesh method. Okay? So, bakit mesh class? Yung loops natin dito, uh, they are called meshes or mesh. Okay? Just to separate, okay, parang gusto nilang i-separate yung names na ginagamit. Since we also use loops class dun sa branch current method, diba? So, mesh analysis yung ibang tawag dito or Maxwell mesh method. Just in case class, um, hahanap kayo ng ibang references. Ito yung ma-encounter ninyong ibang pangalan niya. Okay? So, paano ba siya nangyayari class? So, remember, si loop current method or mesh analysis only uses KVL. So, kanina di ba yung branch current method natin? Ang ginagamit niya is a combination of KVL and KCL. Pero dito sa mesh analysis or loop current method, KVL lang class ang gagamitin natin. Okay? So, sabi dito, it's a systematic method of circuit analysis that applies Kirchhoff's voltage law around closed paths through all components of a circuit. So, ano yung magiging result nun? Kakaroon tayo ng equations to which we can solve for the currents. Now, remember class, no, yung step number 1 dito is assigning a loop current. And that does not necessarily mean, class, na yun na yung branch currents natin. Okay, so, depende pa rin yung class sa maging analysis natin later on. Okay? So sabi niya dito, this may not be the actual current direction but it does not matter. Kasi class, again, arbitrary to. So it could be clockwise or counterclockwise. Depende na yan sa trip niyo class. So basta class dapat sufficient yung loop current assignments natin. In a way na may include natin lahat ng current sa lahat ng components sa circuit natin. Which means class, dapat yung loops na i-generate natin, dapat nadadaanan or madadaanan niya lahat ng component na meron sa circuit. So in this case, dahil resistive lang tayo class, so lahat ng resistor at saka lahat ng sources, yun lang yung components natin class. Number 2 is to indicate yung voltage drop polarities in each loop based on the assigned loop direction. So dito class, loop direction lang yung basihan natin to determine class yung voltage drop polarity. Again class, yung magiging basis natin ton na voltage drop polarity ng bawat um, resistors natin is kung saan nag-enter si current. So, for example, meron akong resistor class. Nag-enter yung current ayan, dito sa left side or left terminal. Pag yung current or loop current ko class dun sa part na yun. Okay, so, syempre, di ba? Depende yan kung clockwise or counterclockwise. So, kung saan pumasok, dito sa case na to, pumasok sa left, dun yung higher potential or yun yung positive.
Okay? Gets ba? Gets ba yung pag-a-assign class ng voltage polarity sa resistors? Yan. O, thumbs up kung gets class. Kung saan pumasok, kung saan siya pumasok, doon sa resistor, yun yung positive. Siyempre, kung saan siya lumabas, yun yung negative class. Ganun lang yan. Okay? Gets ba? Yan. Can I get some reactions if hindi gets or gets? So, gets kung gets, thumbs up. Kung hindi, thumbs down. Okay, yan. So, syempre, pang resistor lang to class. Bakit? Kasi class, di ba, yung sa mga voltage source class, alam na natin yung polarity nun. Okay? O, malaman lang natin yun sa symbol class. Okay? Yan, yung symbol, di ba? Alam na natin yung polarity niya agad-agad sa symbol pa lang. So, hindi natin kailangan yung current dito class. Kasi, yung mismong construction ng voltage source, yan yung magdidictate kung ano yung terminal. So, syempre, yung mas mahaba, yun yung positive. Ito, negative. 'Di ba? Alam na natin siya agad. Yung sa resistors kasi hindi class. Nagde-depend yun sa current direction. Okay. So that's step 2 and 3. Next, i-apply na natin yung KVL. Okay? Around each closed loop. And remember class, hindi branch currents yung gagamitin natin dito. Loop currents. Yan. Okay? So, paano yun? Yan. So, for example class, ayan, meron ako sa circuit dito. And then, mag-a-assign ako ng dalawang loops. Yes. Well, dalawa yung loops, di ba? So, loop A and loop B. And dalawa lang yung current na gagamitin ko dito class sa method na to. Yung loop current A, so para sa loop A yun class, and loop current B, which is yung para sa loop B. Okay, dalawa lang. Okay? So, dito class, I can assign yung aking uh, KVL and equation. So, let's say I will KVL at loop A. So, dito class, by letter tayo, no? By letter tayo. So, KVL tayo class at loop A. So, paano yun? Yan. So, dito yan, direction ng loop class, pumasok sa negative. Kaya class, positive yung VS1. Yan. Tapos, dito class, yan, na-assign ko yung um, na-assign ko class yung ating ang tawag dito, polarity para sa R1. So, dito class, kung halimbawa, pumasok siya sa positive, pumasok yung current, so positive, ayan. Anong gagawin ko sa voltage drop ko class? So, kasi di ba yung voltage drop nito would be R1 I8. Kasi class, and I8. And R1 I8. So, ano to? Ima-minus ko ba to class? Or i-plus ko siya? Okay. So, tandaan class, di ba kapag positive, so dun pumasok yung current in class. Diba? So, nagsabay. So, pwede mo sabihin this is minus. Kasi di ba nagsabay yung direction ng current. Matapos dito class, yan, R2. Okay? R2. Tapos kung mapapansin nyo class, dito sa R2 natin, dito sa R2 natin class, meron akong dalawang polarity. Bakit? Kasi class si R2, common siya on both loop A and loop B. 'Di ba? Ayan. So, common siya doon sa dalawang loops natin. Kasi nandito yung pwesto niya class sa circuit. 'Di ba? Ayan. So, ang gagawin ko doon class, dahil dalawa yung current na nagpo-flow sa kanya, dapat dalawa yung ilalagay kong voltage drop dito. Okay? Dalawa. Isa para sa polarity na to class. Ayan, yung nasa side ng loop A. Tapos, isa class para dito. Okay? Ayan. And, yung case ng class would be, magiging opposite yung sign nung nasa kabilang loop. Okay? So, halimbawa dito class, uh, pumasok sa positive yung loop equation ko class. So, minus R2 ay tapos, dahil class, meron siyang or common siya class no sa loop B, lalagay ko din yung voltage drop niya dun sa loop B. So, meron akong R2 times IB.
Okay, voltage drop niya sa loop B. And remember class, opposite dapat yung sign niya dun sa loop A or kung saan ka nagke-KVL, 'di ba? Yan. Which is positive. So, kasi 'di ba kanina negative to class. Yan yung etong voltage drop na to. Yung ginamit ko diyan yung loop current A to, 'di ba? I sub A. Ngayon class, kung i-include ko si IB, opposite dapat yung kanyang sign. Kaya class, plus to. Okay? So kapag ka class, may common tayong resistors on both loops, okay, kailangan ilagay natin class yung voltage drop dun sa kabila. Regardless kung saang loop ka class nag-KVN. So that's all class of our components here. So all you have to do here is to simplify. Okay, so dito class walang value yung ating mga resistors. Pero kung mapapansin nyo, kung may value yan, pwede kong i-combine yung dalawang to. And then I'll have IB. Yung VS1 ko, for sure, given yan class. So, constant yan. Diba? So, kung halimbawa, isa-simplify ko yan, magiging R1 IA minus R2 IA plus R2 IB is equal to PS1 na negative. Okay? Yung turo sa amin dito class nung college is yan, lahat ng resistor class sa loop na to, in this case class R1 and R2, yan, i-add ko sila class, yung voltage drop nila, with the current dun sa loop na yon, which is I sub A. Diba? Yan. Yan, i-add ko yung voltage drop. Tapos, kung kung may common na resistors class, okay, or kung meron class current na nagpo-flow from other loops, ilalagay ko yun. O in this case, yung common class sa kanila is si R2, di ba? Kasi nandun din siya sa loop B, apart from being sa loop A. So, lahat ng common class, ima-minus ko class. Okay? So, in this case, si R2I. And then, that's equal to the voltage source, Vs. Okay. You have to be careful here, ayan, kung tama yung polarity class. Syempre, baka magkamali kayo class, no? That has to be in accordance with the direction of the. So, kung mapapansin nyo, itong ginawa ko, that's just simply dividing both sides by -1. Parang na-flip ko lang. 'Di ba? So, other techniques here to make it faster class is, since ito class, common terms to, magko-combine agad yan. You can factor out IA right away. 'Di ba? So, ang ginagawa dito, kumbaga, is pinag-a-add na agad lahat ng resistances dun sa loop na yun class, and then imo-multiply siya dun sa corresponding loop current. This is R1, sorry. Imo-multiply siya dun sa corresponding loop current. So, in effect class, yung ginawa niya lang dun is pinactor out niya lang yung IA, di ba? And then, isa-subtract natin dun class yung voltage drop nung common resistor or yung resistors class na may dalawang polarity. In this case, R2 lang class sa example na to yung may polarity. That's equal to VS1. So, kung may values yan, ito na yung equation 1 natin, di ba? Yan. Tapos, kung mapapansin nyo, dalawa lang yung unknown natin. Okay? So, tuloy natin kasi meron pang isang loop class. This time, we will KVL at loop letter B. So, same lang class. So, follow natin yung loop current class. Ito class, in this case, clockwise siya. So, sa VS2 class, pumasok sa positive. So, negative VS2.
Tapos, itong R2, again, common yan class sa dalawang loops natin. Kaya may dalawang polarity. So, ilalagay natin yung dalawang yun. So, dalawang voltage drop. Voltage drop for IB and IA. Okay? So, I can first write yung IA ko class. So, pumasok siya sa negative class when that's the case. Plus yung, okay? Plus, R2 IA. Okay? Kasi I'm talking about class dun sa polarity na to class. Okay? Yung polarity na. Yan. Dun sa loop A side. Tapos, next natin, yung polarity na dun sa loop natin. So, pumasok sa positive minus R2 IB. Okay, and then tuloy natin with our last component. So, hindi na common yan. Isa lang yung polarity class minus R3 IB. Dahil pumasok dun sa positive na polarity. And that's equal to 0. Okay? So, if simplify natin to class, uh, this will be, uh, so sa lecture class, para pareho, ayan. Okay, so ginawa niyang positive to. So, transpose daw natin yung buong to class sa kabilang side. Okay, so that's gonna be negative R2IA plus R2IB plus R3IB is equal to, ayan, matitira na lang negative VS2. Okay? So, mapapansin nyo, parang pareho lang class. So, we can factor out here si IB. So, negative R2IA plus quantity R2 plus R3IB. And that's equal to negative VS. So, you can simplify it any way you want class as long as tama siya. So, this is equation number 2. And kung mapapansin nyo class, these are two equations with two unknowns. And eventually class, you will have two values for IA. And so, may value na kayo ni IA and IB. But, hindi pa to class yung corresponding branch currents natin. Okay, yan. So, paano yung mangyayari, sir? Yan. So, dito kailangan ng concept class ng analysis. Okay, yan. So, we will apply here, even though class, sa solution natin sa mismong loop current method, hindi natin na-apply si KCL. In retrospect class, we can apply it later on. Okay? Ayan. So, kung mapapansin nyo dito class, um, si IA and IB, both assumed class, yung currents natin for the whole circuit. So, yung branch current natin nun, if we are to find out both I1 or yung current class kay R1, current kay R3 and R2, I2 and I1. So, I1 and I3 and I2. So, magiging basis lang natin dito class would be the loop currents class na na-solve natin in our solution. So, titignan natin dito class kung ano yung nagsabay class. Okay? So, by KCL, we know class that yung R1 po is the current class that flowed in this manner. Okay, I1 being the current flowing through R1. At kung mapapansin nyo, sumabay yan class kay loop A current or IA. Diba? Sumabay siya. When that's the case class, equal lang yung ating, equal lang siya. Okay? Okay? Equal lang siya sa IA kasi sumabay siya class. Okay? And if you will analyze class, no? If you follow nung current na galing class sa ating VS1,
yung direction ni IA, yun. That's just the same as saying yun yung I1. Kasi 'di ba, yung I1 na nagfo-flow kay R1, if nanggaling lang din siya sa BS1 class, wala naman nangyari sa kanya, 'di ba? Hindi naman siya nag-divide, so ibig sabihin hindi siya nabawasan. So therefore, yung I1 ko, siya din si IA. Okay? Next, paano naman si I3? 'Di ba? Yan. So, si I3. So, kung mapapansin si I3 class, ito yung current na yun. That's the current flowing through R3. Ayan, dito sa figure class, ito ang susulat ko. Ayan. So, kung mapapansin nyo class, yung I3, sumabay siya dun sa current direction ni IB or loop current B. When that's the case, again, class, and yun yung ating value ng I3. So, equal lang sila, class. Okay? It doesn't matter kung negative yan or positive. That only tells us, class, na yung direction in real life would be baliktad. Okay? Yan. Next, paano naman si I2? Yan. Yan tayo. So, kasi di ba, dalawa sila. Dalawang current, di ba, yung nagpa-flow sa kanya. Both IA and IB. Yan. Ngayon, paano yun? Di ba? Paano yun? Gagawin ko doon. Di ba? So, tandaan class, 'di ba, yung tinuro ko sa inyo na kapag ka-class may dalawang current, ang gagawin natin doon would be, ano, isa-subtract natin class yung, alin? So, ano yung isa-subtract natin? Yung mas malaki ba or mas maliit na current? 'Di ba yung mas maliit na current? Kasi class, iti-take niya direction class yung mas maliit, ay sorry, mas malaki, okay, na current. Okay. So, for example, ayan, example lang to class, no? So, since walang value yung R's natin, there's no way to actually solve for my current here. So, I'll just say this is 11.92 milliampere. This is just a random number. Ayan. Tapos, si IB ko would be 9.8 milliamperes. Ayan. So, tandaan, ayan, si I2, in this case, dahil may dalawa class na current na nagpo-flow sa kanya, ite-take niya yung direction class ng mas malaki. So, ang gagawin ko, ayan, so para lang siyang superposition class, 'di ba? Kapagka dalawang current class, 'di ba? So, ang gagawin ko dito, ima-minus ko yung mas maliit. In this case, IB class ang mas maliit, 'di ba? So, that's IA minus IB. Okay? Yun lang yun. Meron ka ng I1, I2, and IB with a relatively shorter amount of solution. Di ba? Ang galing, di ba? Grabe. Hindi kinaya. Okay? Galing, di ba? Let's do class an example para class mas ma-appreciate natin. Okay? Dito class, may definition tayo dito which sums up or concise class yung ating um, rule in applying steps 1 of to 4 ng ating loop current method or mesh analysis. Sabi niya dito, sum of resistors times loop current minus each resistor common to both loops times associated adjacent loop current equals the source voltage in the loop class. So, yun yung pinakita ko sa inyo mas madaling way class. So, for example class, magki-KVL ako class at loop A. Okay? So, ang gagawin ko, kukunin ko muna yung sum of resistors dun sa loop na yon. So, for example, yung kanina, di ba, si R1 at saka si R2 nasa loop A. Tapos, times yung loop current. So, dahil class nasa loop A ako, yung loop current doon would be IA. Okay? And then, ma-minus daw natin doon class yung each resistor common to both loops. So, yung resistor common to both loops dun sa kanina would be si R2. Di ba? Yan. Tapos,
Mumultiply natin yon with the associated adjacent loop current. Ibig sabihin, yung associated adjacent, yung katabi niyang loop current class. So, yung loop current na katabi ni loop A would be yung current sa loop B. So, that's gonna be R2 times IB. And iwa-minus ko yung voltage drop nito class. And that's equal to the voltage source. Ngayon class, mag-ingat, yung voltage source, pwedeng positive yan or negative. Depende yan class dun sa kung saan terminal pumasok yung ating um, loop current na inassign. So, depende na yun sa direction na inassign mo. So, kasi di ba dito, kung mapapansin nyo, nagkabaliktad, di ba? Ayan, nag-minus. So, kasi dito, pumasok sa positive. Tapos dito, pumasok sa negative sa loop A naman. Okay? For VS1. Yun. So, ito lang yung kailangan yung tandaan, class, to sum it up. Okay? So, example tayo. So, ito lang yung kanina, class. If you are paying attention, may, alam nyo na yung answer dito. Actually, nasa chat box, di ba, yung ating mga answer dito. 13.9, 15.77, at saka 1.87. So, dito class, pinapasolve pa rin yun, I1, I2, and I3. But, we will use, instead of branch current, loop current method. Ayan, mali ito. Ayan, recycle ko lang ito. Loop current method dapat to class. Okay? Para class, makita natin, ano ba yung mas madali? Ano ba yung mas mabilis? Sir, pwede po pabalik ng slide po kanina, mag-share lang po. Ayan. Yan ba? Ayan. Ay, yung isa pa po. Ito ba? Ayan. Okay, sige. So, proceed tayo class with our example here. Parang pareho lang siya, di ba? Pero dito may values na. Pero ulitin natin yung mismo process na yun, class. Now, with this class, I don't want you to actually imagine yung ating mga branch currents. Kasi di naman natin sila gagamitin, di ba? Natin sila gagamitin uh, while we are performing loop method. Yeah. So, ay loop current method. So, hindi ko yun mabubura class, unfortunately. So, just imagine na wala sila doon. Okay? Imagine niyo na lang na wala sila doon. So, ang gagawin ko class, mag-a-assign ako ng loop directions. Okay? So, follow natin. So, I will do it clockwise. Let's call this loop A and then sa kabila, loop B. Yan, clockwise. Ha? Yan. So, ano yung tendency class? Magkakaroon tayo ng uh, dalawa lang na current dito. So, both IA para sa loop A and then IB for loop B. Okay? Iga-assign yung ating polarities doon. So, si R2, dahil common siya class on both loops natin, magkakaroon siya ng dalawang polarity. Yan. So, tandaan nyo lang noon, pagka polarity, kung saan pumasok yung current, doon class yung positive. Okay, kaya dito class, meron na siya agad, pero yung nawawala dito, yung isa pang polarity ni R2. So, dito class, baliktad naman yung polarity in terms of loop B direction. So, sa ilalim pumasok to class kasi clockwise siya. Okay? Yan. Okay? So, wala siya dalawa, di ba? Kamukha lang nung kanina class. So, perform natin class, KVL tayo at loop A. So, apply natin yung summarize na um, rule natin which says yung sum of resistors times loop current minus resistor common times adjacent loop current equals source voltage. Apply natin yun para mas madali yung buhay, di ba? O sum of resistors class dun sa loop natin, that's both R1 and R2. So, that's 470 plus 220. Tapos, times natin daw yung loop current, which is IA. Kasi nagkikBL tayo class at loop
A. Kaya ang loop current ay IA. Tas minus yung resistors common on both loops. So, dito class, ang resistors common to both loop, isa lang, R2 lang. Times yung current dun sa adjacent loop natin, which is loop B. So, current doon is IB. And that's equal to, nilagay naman na natin yung R2. Ba't ko pa nilagay? 220. Yan. Okay? Tapos, equal yon sa ating voltage source. So, dito class pumasok sa negative, kaya positive yan. 10 volts. Okay? So, simplify natin. Plus natin si 470 at saka si 220, which is 690. And then, multiply natin yung IA class. Minus 220 IB is equal to 10. Okay? O, yun na yun. Next, KBL tayo at yung sa kabila. Loop B. Pwede pa tong i-simplify class. You can divide both sides by 10. Kasi common factor. Pero okay na ako dyan. Okay. Powerful naman yung calculators natin. Again, apply natin class yung summarized rule natin for loop current method. Sum of resistors in the loop. So dito class, ang resistors natin sa loop B ay 820 at saka 220. So 220 plus 820 tapos times yung loop current sa dito IB. Yan. Minus yung common resistor. Dito class ang common resistor again is 220 times yung adjacent loop current. So, dahil nasa loop B tayo, ang adjacent niya is loop A. Kaya class, 220 times IA is equal to 5 volts. Pero class dito, based sa direction ng loop natin, pumasok sa positive. Kaya class, negative dapat. Okay? Yan. So, simplify natin. Or yung gagawin ko dito class, uunahin ko munang isulat si negative 220 IA. Para class, pag nag-solve tayo mamaya, nakalinya na sila. Okay, so i-arrange natin sila. Plus, yan, kasi positive plus ito, 220 plus 820 is 1,040 IB. That's equal to negative 5. And I will call this one as loop 2. Ay, sorry, loop 2 tuloy. Equation number 2. Sorry, my bad. O, meron na akong equations. Dalawang unknown, dalawang equation. I can absolutely solve class for all of this. Okay? Yan. 690 IA minus 220 IB is equal to 10. Tapos, negative 220 IA plus 1,040 IB is equal to negative 5. Okay, so ano gagawin natin dito, class? So, parang yung kanina lang to, di ba? Kasi may 1,040 na ata tayo kanina at saka 220. Tama ba? Tama ba? Oo, no? So, ang ginawa natin kanina is nag-multiply tayo dito sa 220 ng 52 ba? Tama ba? 55. Ay, Ay, 52. ayun, 52 tsaka 11, di ba? Ayan. So, ayan, 52 dito sa may 220 IB at saka 11. O bakit? Kasi class, gusto ko class i-cancel si IB dito para masolve ko si IA. Para magawa ko yun class, I will multiply yung equation 1 by 52 and equation 2 by 11. Pwede nyong gawin class, instead of that would be, multiply nyo si 220 by 1,040 and then itong si 1,040 sa baba, i-multiply nyo ng 220.
sigurado mag-i-equal yung class, pero hahaba yung numbers, yung coefficients nyo. So, kinuha ko lang yung lowest term para masaya. So, what is 52 times 690? I need help here. Ayan, multiply lang natin class. So, sagutin ko na yung iba dito. This is 520 negative 59. I think this is 11,440. Ay, minus pa. So, ano na yung mga nandito class, yung mga first term, yun yung hindi ko alam. Wala akong calculator. 35,880 ay 8. And then, 220 times 11 is 2,420. Thank you very much. I 8. So, common na sila class. So, negative yung isa positive. I will proceed with addition here class. So, cancel 11,440. And then, ano yung 35,880 minus 2,420? 33,460 I A. Okay? And that's gonna be equal to 520 minus 55. That's gonna be 465. Okay? Very good. Now, all you have to do is divide both sides by 300 or 33,460. So, IA ko din doon would be equal to 465 divided by 33460. In milliamperes class. 13.9. Familiar, di ba? Nakuha na natin yung kanina, di ba? Pero, hindi pa yan class yung branch current. Kasi, di ba, that's a loop current. Let's proceed with getting the rest. In this case, IB. So, gagamitin ko na lang dito si equation number 1. Okay? So, substitute natin, that's 690 times, so, try ko muna yung equation 1, minus 220 IB is equal to 10. So, that's 690 times IA ko is 13.9 milliamperes minus 220 IB is equal to positive 10. So, ano yung 690 times 13.9 milliamperes? That's 10 times 10 raised to negative 3. Ha? Ayan, huwag mong kakamali. 9.59. So, minus 220 IB is equal to 10. Ayan, tuloy ko dito class sa kabilang slide. Ayan na kasi yun, 9.59 minus 220 IB is equal to 10. So, transpose natin si 9.59. That's gonna be negative 220 IB is equal to, so what is, that's gonna be 10 minus 9.59. 0.41. Very good. 0.41. And we will divide both sides by negative 220. So, cancel. Cancel. May mali ba? Tama ba?
So, ano yung IB ko dito, class? Sabihin nyo pag nagkakamali, 1.86 milliamperes. Ay, negative to, class, kasi divided by negative to 20. Okay? Huwag kakalimutan, negative, class. Kaya, so, meron na akong IA and IB. So, IA ko is 13.9. Diba? Ngayon, balik tayo sa circuit, class. So, alin ba yung sumabay dun sa mga loop currents natin? So, dito, class, yung sumabay kay IA, iba kulay para masaya. Ito tayo. So, punta tayo ngayon sa original circuit natin. So, dito, class, ang sumabay kay IA natin would be yung I1. Okay? Sumabay sa direction niya. Okay? Tapos, dun sa kay IB, ang sumabay sa direction niya would be yung I3 natin. Or actually, class, hindi siya sumabay. Opposite. 'Di ba? Pero kung mapapansin nyo, class, yung sagot natin is negative. Okay? So, pagka ganun ang case, class, yung IB ko, pagka sumabay, class, equal lang sila. Sorry. So, sumabay si I1 kay IA. Si IB, class, hindi siya sumabay kay I3. So, ibig sabihin, negative yun. Okay? Yan. So, negative I3. Okay? So, kung isolve natin yan, that means, from this, that means I3 is equal to negative IB. Kasi hindi siya sumabay, class. Diba? Hindi sumabay. So, ibig sabihin, in real life, class, yung direction niya would be the one shown in the circuit. So, ngayon, paano naman, class, dito sa ating sagot dito sa R2 na common doon sa dalawa nating ah loops, 'di ba? So, I2. So, in this case, class, pagko-combine natin si IA and IB kasi yun yung dalawang current, class, na nagpo-flow sa kanya. Dalawang loop current. So, para makuha yung branch current, pagko-combine natin sila. Ngayon, class, kung iba ang direction nila, ayan, dito iba yung direction, class. Bakit? Dun sa loop A, ang loop current doon sa R2 is pababa kasi 'di ba clockwise. Yan. So pag ganun yung ikot, pag ganun, class. Okay? Yan, ay pag ganun. Ay, 'di ba? Pag ganun. Yan. Okay. So imagine niyo nasa whiteboard ako pag ganun. Yan. Tapos pagkarating doon sa loop B, clockwise din, pataas na siya doon sa R2, class. Okay, at yun. Okay. So opposing yun, class, ima-minus natin yung mas maliit. Based dito sa ating solution, class, ang mas maliit natin would be si Anes. Si IB, kasi di ba negative 1.87 siya. At kahit class hindi negative yun, mas maliit pa rin siya. Okay? So, it doesn't matter kung halimbawa, class, etong loop natin sa B, binaliktad din nyo yung direction niya. Okay? Para rin makukuha yung answer. So, minus. Okay? Yeah. So, minus natin si IB. So, ito na yung mga equations na gagamitin natin to solve for the branch currents. Diba? So, bakit tayo ma-next? Sorry. So, solve natin. Sabi natin, sumabay lang si I1 kay IA, kaya equal lang siya nun. Okay? So, I1 is equal to 13.90 milliamperes. Yan. Okay? Tapos si I2, class, I3 pala, hindi siya sumabay, okay? Hindi siya sumabay kay IB. Okay? Pero, yun lang din yung current na nagpa-flow sa kanya. So, hindi naman common, class, sa dalawa yung R3 natin. So, IB pa rin yun. Pero dahil, class, sumabay siya. Yun yun. Okay. So, pwede yung sabihin, class, na equal lang sila. But, if we will follow kasi, class, no, yung direction ng branch current, ayan. So, dapat, baliktad siya, di ba? Ibabaliktad natin siya.
So, iba siya dun sa loop current na na-assign natin. So, this is 1.87 milliamperes. So, sige, pwede na siguro kung either negative yan class or positive. Basta, parehong magnitude, 1.87. And then lastly, yung I2 natin class, again, that's IA minus IB. So, dito class, remember, yung IB natin is 1.86. Ay, sorry, 86 pala, no? So, 86. Ayan. Okay? So, substitute lang natin class, that's 13.90 yung ating IA. Tapos yung IB natin, remember, that is negative 1.86 milliampere. So, kailangan dito class, gamitin natin yung um, pagka-negative. Okay? So, what is 13.9 minus negative 1.86? So, parang nag-a-add lang tayo dito kasi negative times negative positive. 15.76 milliamperes. Which is just the same class dun sa nasolve natin sa branch current method. O, di ba? Ang galing. Pero, kung mapapansin nyo class, dun sa branch current method, ilang equation class yung ginamit natin if you are paying attention? Ilan class? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ilang equation yung ginamit natin dun class? O, apat, di ba? Apat ba? Oo, kasi hanggang equation 4 tayo, di ba? Yan. O, dito class, ilang equation ang ginamit ko? Ayan, kung babalikan natin. O, naging dalawa na lang. Grabe class, di ba? Grabe. Di ba? From 4, naging 2 na lang. Nakakaloka, di ba? Galing. Tapos, knock natin class. Just by analyzing. Di ba? Ang galing, di ba? Doon gagaling yung analysis natin class. Di ba? Galing, di ba? Kaso, ma-concept siya, di ba? So, syempre class, pagka class, mas maikli, mas ma-concepts, di ba? Yun yung susi, di ba? So, anong gusto nyo? Walang concept pero mahaba or maikli pero may concept? Now, I leave that to you, class. So, kung saan kayo masaya. Pero syempre, class, kung ako lang, di ba? Mas ma-concept, okay na yun. So, memorize mo lang. Isang concept lang to, class, di ba? Yung sum of resistors in the loop minus yung resistors common times the adjacent loop current is equal to the voltage source. Di ba? Tapos yung concept na to class in solving I1, I2, and I2, I3 and I2. Yan. According sa loop current. Titingnan natin kung ano yung nagsabay and then kung yung common class no or yung resistor na hinahanapan natin ng current is common, all you have to do is combine yung dalawang uh, loop currents class na nagpa-flow sa kanya and then i-minus natin yung mas maliit. Okay? Ganun lang yan. So, yung concept na to class galing natin sa superposition, di ba? Yan. Yung mina-minus natin yung mas maliit na current. Yan. Any questions sa ating uh, loop current method? Any questions sa ating loop current method or mesh? Ayan. Walang reaction. Ano yung question, class? Ay, okay. Yan. So, 11:24 na class. So, tuloy na ba natin? Tapusin na ba natin to? Ay, hindi daw. Thumbs down. Hindi na kaya. Okay. Sige. Okay, sige lang.